Dahil sa bagsik ng bagyong Yolanda, halaga ng pinsala sa agrikultura umabot na sa 10.5 billion pesos. Pero paniniguro ng Department of Agriculture, mayroon silang mga programang nakalaan upang tulungan ang mga magsasaka na makabangon muli sa sinapit na trahedya. Balitaan mo kami, Sam Ramirez. Mahigit sa 10.5 billion pesos ang halaga ng pinsalang dulot ni Super Typhoon Yolanda sa sektor ng agrikultura. Ito ay base sa pinakabagong labas na partial report ng Department of Agriculture. Aminado si Undersecretary Dante De Lima dahil sa mga nagdaang kalamidad, partikular na ang bagyong Yolanda, maaaring magkaroon ito ng hindi magandang epekto sa export industry. Matindi kasi ang naging pinsala nito sa industriya ng niyog, isa sa mga pangunahing export product ng bansa. Mahigit sa 142,000 ektarya ng taniman ng niyog ang winasak ng dalawang bagyo. Actually, kung makikita ninyo yung Yolanda, nakaka-apekto sa coconut industry. At ang coconut industry, siya yung ating export product, one of the export product, no? At hindi kakaunti yung natamaan, no? Plus the Typhoon Pablo. Combine Pablo at combine Yolanda, so malaking impact ito sa ating coconut industry. So alam natin na export product natin ito at meron itong direktang epekto sa ating growth or income ng agriculture. Ngunit nananatiling positibo si De Lima na hindi maaapektuhan ng nagdaang kalamidad ang food supply at rice self-sufficiency target ng kagawaran. Wala siyang apekto kasi kung meron siyang epekto, yung Santi dapat naka-apekto na. No? At itong Yolanda dapat naka-apekto na. Kung meron lang apekto doon sa mismong affected areas, no, sa yung Typhoon Yolanda. Hindi pa sa kadahilanan na kulang sa supply kundi more pa on logistics, no, how to distribute sa bigas. At ang meron lang itong epekto mo ng ating relief operation yung buffer ng NFA. No, kaya nga i-replace natin dapat sa gobyerno yung ang buffer ng NFA in preparation sa lean season next year. Samantala, katuwang ng kagawaran ang United Nations Food and Agriculture Organization para sa Recovery at Rehabilitation. Nauna nang nagbigay ng mga pananim at kagamitan ang nasabing organisasyon sa mga magsasaka sa Kabisayaan. Tinatayang may inisyal na 18,000 households ang makikinabang mula rito. Ito ay ayon kay Rodrigue Vinet. Nangako din ng UN FAO ng $2 milyong na halaga ng pondo bilang tulong sa mga magsasaka at mangingisda. As we speak, we have already procured seeds to be delivered to the Department of Agriculture in Region 6 and Region 8. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.